Muli tayo, no? At I believe na ang salita ng Diyos palagi, no? Ang kailangan natin, no? Mayroon kayong salita ng Diyos palagi. Every time you come to this church, this is a Bible-believing Baptist church. Amen. You need preaching. Amen. We need preaching tonight. Amen. In John chapter 5, no? Dito po tayo sa John chapter 5. No? Ito muli ang binigay ng Diyos sa atin na mensahe. John chapter 5. 1 to 9. 1 to 9. Yan. Basahin natin ang salitan. Amen. Kaya bang muulan, no? Basahin mo natin ang salita ng Diyos. Amen. At pagkatapos ng service, ay hinto na yan. Amen. Sige po. Sa salita natin babasahin para makapagbasa ang bawat isa, no? Yan po. In verse 1 at kayo pong sunod. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. And this lay great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. And saan na tayo? 5. And a certain man there was there, which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie, and knew that been a long time in the case, he said unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me in the pool. But while I'm coming, another step it down before me. And Jesus said unto him, Rise up and take up thy bed and walk. Sabay-sabay basahin ang verse 9. And immediately this man was made whole and took up his bed and walked. And the same day was the Sabbath. Amen. The healing of the lame, the sick and palsy, paralyzed, no? This is the healing ng Panginoon. It's a great miracle sa buhay ng tao, no? Nagkaroon tayo siya ng healing, no? Spiritually, physically, no? Lahat po pinagaling ng Panginoon, no? Made him whole. Yan po. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos sa sa langit, thank you God for the passage that we read tonight. Salamat Panginoon sa bawat isa na narito, and more power, the presence of the Holy Spirit in our midst tonight, O God. Thank you for our visitors tonight. Salamat po sa mga kapatiran. At salamat o Diyos sa kasama namin sa online. Salamat po sa bawat isa na nagbigay ng oras, sacrifice, para makabalik sa evening service. Thank you God sa privilege na ito upang kami sambahin ka o Diyos sa Espiritu at katotohanan ngayong gabi o Diyos. And we believe that Sunday evening is still Sunday, and we believe that Sunday evening is a Lord's Day, O God. Salamat po Panginoon, nawa makumpleto namin ang araw namin sa inyo sa aming pananambahan for the glory and honor to thy name, O God. Kaya salamat o Diyos, at pagpalain po ang mensaheng mahayag, at tugunin mo o Diyos ang aming pangailangan, spiritual, emotional, at lahat po aming kailangan ngayon, Panginoon. Gamitin mong lingkod. I am nothing, O God. Kung wala po kayo, I'm good for nothing tonight, O God. Make my blessing to thy brethren, and give me wisdom, guidance, and power to preach thy word with guidance and power tonight, O God. Kaya dalahin ko Diyos, kailangan ko niyong tulong, Holy Spirit, O God, at bigyan mo ko ng kalakasan sa aking kalusugan at matalas na pag-iisip, Panginoon. Remind me, O God, your words that you put in my heart tonight, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, and save souls tonight kung mayroon kaming kasama na hindi paligtas. Lord, huwag mong payagan na uwi siya na hindi tiyak ang langit at buhay na walang hanggan. Kaya thank you, God, for great service this morning, and thank you for great sermon revival. And ngayong gabi, O Diyos, ay tulungan mo muli kami, Panginoon, makatanggap kami ng espiritual na pagpapala mula sa inyong mga salita. Maraming salamat muli, O Diyos, at dinudulog ko pong lahat sa inyo. Ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang
Minsahe natin ngayon, kapatid, no? Na maganda. Ay sabi ng salita ng Diyos, no? In verse 2, now there was in Jerusalem by sheep market pool, no? Mayroon doong market pool, no? Sheep market pool, no? Yan po ang makita natin, kapatid, no? Isang pool, no? Isang swimming pool ito, which is called Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches, no? Bethesda, no? Ang ibig sabihin ng Bethesda is House of Mercy. Amen, House of Mercy. Kaya dyan natin kunin ang title ng mensahe natin ngayon, The House of Mercy. The church is the house of mercy. Ano? At dito po sa ating binasa, having 5 porches. Meron siyang 5 poste. No? Ang 5 poste po, mga kapatid, ay naglarawan ng biyaya ng Diyos. No? This is a pentagon in shape. No? Ibig sabihin, it is the grace of God. Amen. Sipin mo, kapatid, no? Nandyan ang mercy and grace of God sa simbahan. Amen. Kaya salamat sa Diyos. Nandito ka sa simbahan na kung saan matagpuan mo ang mercy and grace ng Diyos. Amen. Nakatagpo tayo ng kaligtasan ng Panginoon. Amen. Salamat. May simbahan na nangaral ng salita ng Diyos, preaching the gospel that only Jesus saved is only by the grace of God and His mercy na tayo pinatawad ng Panginoon. Amen. We are worthy of hell. Amen. And praise God for His mercy. He saved us. Amen. Dito po, ano? And this is the, makita natin, ang Bethesda is the house of mercy. That's the picture of the church. The church is the house of mercy and grace. Amen. Nandito na. Kaya maganda, nasa simbahan ka. Amen. This is the right place for us. Because this is a house, this is the place na kung saan pupunta ka, matagpuan mo ang biyaya ng Diyos, matagpuan mo ang habag ng Diyos. Amen. Kaya yung makita natin, kapatid, no? Kaya yun ang Bethesda is the house of mercy and grace. Tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Oh, because of His mercy, He saved us in Titus chapter 2 verse 5. Amen. Kaya salamat, pagkatapos tayo naligtas, tayo pa ay nabautismohan. Amen. Praise God. No? Na salvation, no, is a great blessing to us. But baptism is another blessing to us. Amen. No, na ikaw ay nasumunod sa tubig ng bautismo, nandoon ang biyaya ng Diyos. Amen. No, salamat, no? Na ikaw ay nabautismohan ng tamang bautismo, and that is baptism. Amen. Salamat, ang Panginoong Jesucristo ay nabautismohan ng baptism. He was baptized by John the Baptist. Amen. Not John Catholic, not John the Mormons, not Jehovah. John the Baptist. Jesus Christ was a Baptist. Amen. And we are the house of God, a Baptist, Bible-believing Baptist Church. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ang bautismo ay hindi nagliligtas. Amen. Mayroong mga sikta na ang bautismo ay nagliligtas. Amen. Hindi po nagliligtas ang bautismo dahil sabi ng Biblia. Amen. Ang kaligtasan ay kailangan sa mga tao na naligtas na. Amen. No, para yan sa mga ligtas ang bautismo. Hindi ka kailangan maligtas. Bautismohan ka para maligtas. Amen. Hindi po yun ganon. Ang mabautismohan ay mga ligtas na. Acts 2:41, and they gladly received His word, were baptized at the same day, those who received the Lord Jesus Christ. Amen. Fully received Christ. Yan po ang nabautismohan. Nilagay ka ng Diyos sa simbahan. Amen. Nilagay ka ng Panginoon. No. Praise God. It's a blessing that you have a church. Amen. Mayroon kang simbahan. Amen. Matalakay natin ang kahalagan ng simbahan ngayon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Napakita natin, binanggit sa verse 2, and now in Jerusalem, by the sheep
market pool, sheep market pool, no? Which is called Hebrew tongue Bethesda. Yung sheep market pool, ito po ay isang gate sa Jerusalem. Amen. Napakalaga itong gate, kapatid, kasi ito ang gate na ito, yung sheep market pool, ito po ay isang gate sa Jerusalem, no? Na kung saan diyan inahandog ang mga tupa. Diyan pinapatay ang mga tupa, kapatid, para magkaroon ng kapatawaran ang tao sa kasalanan. Yan po ay ang market pool ay larawan ng kaligtasan. Salamat si Kristo na matay sa krus ng Kalbaryo at siya ang sinasabi ni John the Baptist, no? Ni John. Amen. Siya ang sinisigaw ng Panginoon, ni John. Behold the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Siya pong Lamb of God na namatay, no? Nagdanak ng dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya yan ang word na, yan meaning ng sheep market pool, no? Sheep market pool. Na kung saan nandoon sa Bethesda, mayroong pool, no? Mayroong pool. Siyempre, pag may pool, mayroong tubig. Amen. Yan po. Napakalaga ito, kapatid. At pakita natin, in this lay a great multitude of impotent. Marami po doon pumupunta. May mga karamdaman. Great multitude. Ibig sabihin, kapatid, no, pag sinabing multitude, almost 25,000 na may mga sakit, iba-ibang mga sakit, may karamdaman, may bulag, may pipi, may bingi, lahat ng karamdaman, nag-aantay sila doon for the moving of the water para sila magkaroon ng kagalingan, no? The angel went down for a season. Bihira lang po, kaya nag-aantay po sila, nagtsatsaga po sila doon. Nag-aantay sila kung kailan darating ang anghel ng Diyos para gagalaw ang tubig at kung sino mang mauna, gagaling. Amen. Oo, yan po. May behold, whatsoever disease he had, kanumang klaseng karamdaman, kaya pagalingin sa lugar na yan. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Ang Diyos ay nagpapagaling. May doktor, may hospital, may mga gamot, kapatid. Pero salamat, tandaan natin, ang Diyos pa rin ang nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Amen. Magmula sa spiritual na karamdaman, physical na karamdaman, emotional na karamdaman, mental na karamdaman, lahat, kapatid, na karamdaman, kaya pagalingin ng Diyos. Amen. May mga doktor na hindi niya kayang pagalingin na. Amen. At nakiusap na sa pamilya, ay wala na kang magagawa. Nagawa ko na ang lahat. At wala na siyang magagawa. Pag yan ang sabi ng doktor, naku, delikado na. Amen. Oo. Pag sinabi mo, Dok, ano ang pwede namin kainin? Pag sinabi niya, kainin mo ang lahat. Yan, delikado na naman yan. Kainin mo ang lahat, walang bawal. Kita natin, kapatid. Pero ang Diyos natin, nagpapagaling. Amen. Kaya sinabi niya, wilt thou be made whole? Amen. Kompleto ang pagpagaling ng Panginoon. Whole, complete, ibig sabihin. O, lahat ng ating karamdaman. Amen. Alam ba ang karamdaman natin? Nagsimula yan sa spiritual. Amen. Nagsimula yan sa spiritual. Sunod yan, physical, mental, emotional. Yan, kapatid. No? Dire-diretso na yan. No? Yan po, makita natin, kapatid. This is a place of healing. Salamat ang Panginoon. No? He was wounded to be healed. Amen. Siya ay nasugatan para sa ating kagalingan. Dito po sa market pool, diyan dinala ang Panginoon. He was wounded there. Para tayo magkaroon ng kagalingan. Kaya nandito po ang may mga sakit, iba't ibang mga sakit na nag-aantay ng kagalingan. Amen. Hindi nila alam kung kailan darating ang anghel at gagalaw ang tubig at sila mapagaling at mag-uunahan pa sila. Amen. So makita natin, kapatid, no? Pag the impotent man answered na makita natin, no? Nagantay na gagalaw ang tubig ng anghel. Magunahan sila doon. Kaso, siyempre,
paralyzed siya, lumpo, hindi siya, naunahan siya palagi. Kaya matagal na mga taon, nandyan siya, nag-aantay ng kagalingan. At hindi pa niya nakamtan ang kagalingan. No? Kaya makita natin kapatid, no? Kaya salamat, mayroong Bethesda, mayroong House of Mercy, walang iba kundi simbahan. Amen. Binanggit dyan, Bethesda, meaning the House of Mercy. Amen. Kaya ang simbahan is a House of Mercy. Amen. Is a House of Mercy. Kaya nga ang simbahan ay hindi perfect. We are all sinners saved by grace. Kaya huwag kayong ma-open sa mga kapatid, makakita kayo, makitaan nyo, bakit ito si kapatid. We are sinner. Because of His mercy, we are saved. We are not perfect. Amen. It's only by the grace of God. Amen. Nandito tayo sa Bethesda, which is the church, the house of mercy. Kaya mayroong simbahan. Amen. Kaya nandito tayo, we are here to judge the people. Hindi tayo dito para i-judge ang mga tao, kung ano man ang ginawa niyan, kapatid, ano man ang kanyang past history niyan sa buhay niya, ay wala tayong karapatan na mag-judge sa kanya. This is the church of God. This is a place of revival. This is a place to restore our soul. Kaya kapatid, no, ang simbahan is like an hospital. We are here with this is a church, no? Ito ang simbahan to help people. Not to hurt people, not to offend people, but to help people, to encourage people. Yan ang simbahan, kapatid. Amen. Kaya huwag kang ma-offend sa preaching, sa simbahan. We are here to preach God's word, not to hurt you, to hurt your emotion, your feeling, but to help you, to encourage you, to do more for God. Amen. Kaya may simbahan is a house of mercy. Amen. It's a place not to condemn people, but to build people. It is like an hospital to heal every sickness. Amen. Every problem. Amen. Kaya ang simbahan, kapatid, hindi ka sisirain ng simbahan. The church is not to destroy your lives, but the church is to build your life. Amen. Building people's life. Kaya kapatid, is a house of mercy. You know, is a place to heal the sick, spiritually, emotionally, depressed, anxiety, lahat yan kapatid, ito ang kailangan natin, simbahan. Amen? Simbahan. Amen? Oo. Mayroon nga isang kapatid, nagpa-check up sa doktor, no? Salamat, ang doktor ay Kristiyano. Oo. Tiningnan niya, wala naman siyang sakit according sa kanyang laboratory, wala naman siya. Tinanong siya ng doktor, ikaw ba ay nagsisimba? Sabi niya, hindi. Baka kailangan mo ng simbahan. Kasi walang makitang sa laboratory mo, negative ka. Pero may sakit ka, sabi mo. Ibig sabihin, kailangan mo ng simbahan. Maghanap ka ng simbahan. At salamat sa Panginoon, nakakita siya ng Baptist Church. Amen? Yan pala ang kailangan sa kanyang karamdaman. Mayaman po yung lalaki. Isa po siyang German. Oo. May kaya, may negosyo, pero may sakit siya. Hindi makita ng doktor ang karamdaman niya. Kaya nga ang resita ng doktor, you need a church, you need the Word of God, you need to listen the Word of God, and you may be healed. Amen. Kaya kapatid, ang simbahan is a place of mercy. No? It is a place to heal, a place to heal the broken-hearted, the heartaches, a place with burden and problem, depressed, discouraged. Ito po ang simbahan, kapatid. No?
na handa tumulong sa iyo. Amen? Kaya dito po sa ating binasa sa verse 3. Iba't ibang may sakit nag-aantay doon sa market pool. Nag-aantay ng moving of the water of the angel para sila mapagaling. Amen? Sipin mo yan. Nandoon sila nagtsatsaga. Ang pool ay naglarawan ng simbahan. Amen? Ito nagtsatsaga ang lahat ng uri na may karamdaman. Great multitude. Thousands of people. Mayroong karamdaman, nag-aantay ng kagalingan. At kailangan nila ang Bethesda, the pool, na kung saan the angel of the Lord moving the water and they may be healed. Sila mapagaling. Amen? Troubling the water and they need to step down at sila ay magkaroon ng kagalingan. Amen? Yan po ang larawan ng simbahan. Kaya makita natin, mayroong iba't ibang mga karamdaman, nag-aantay, the troubling of the water. Amen? The troubling of the water. Ano ba yung water? Water is the symbol of the Word of God. Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, ay pwede kang mapagaling sa spiritual because the Word of God is powerful, quick, powerful. Amen? Quick means alive. Quick means breath. Magkaroon ka ng buhay. Pag ang isang tao ay mayroong karamdaman, magkaroon siya ng kagalingan, kapatid. Because of the power of the Word of God. Amen. Dito po sa ating binasa, may iba't ibang sakit. Waiting for the moving of the water. Nandito nga, makita natin. At nakita natin ay nabigyan ng Panginoon ng diin ang isang lalaki na may lumpo. Nagkaroon ng awa ang Diyos. Alam niya ay ang kanyang karamdaman ay siya ay lumpo for 38 years. Imagine, 38 years. Amen. Dapat mag-asawa na ito. Dapat may mga anak na ito. Dapat may apo na ito. Pero walang nangyari sa buhay niya. Doon siya sa higaan, kapatid. Ay nag-aantay ng kagalingan pa rin, ng pag-asa. At nag-antay siya na mayroong tutulong sa kanya para dalhin siya doon sa pool para siya ay gumaling. Yan po, doon siya sa Bethesda, which is the house of mercy. Kaya the church is the house of mercy. Amen. Salamat ang lalaking ito nakatagpo ng house of mercy, which is the church. Amen. Di ba, salamat sa Panginoon tayo nakatagpo ng house of mercy, the house of grace. Saan tayo kung wala ang house of mercy? Hindi tayo nakatagpo ng biyaya ng Diyos at habag ng Diyos. Saan tayo ngayon? Saan ang pamilya nating kapatid? Baka tayo ay naligaw na. Amen? Kaya makita natin, look at this man. Needs a local Bible-believing Baptist church. He needs Jesus Christ to heal his sickness for 38 years. He needs a church. He needs mercy to take care for him, to disciple him, because his life is miserable life. Imagine, for 38 years. At kailangan niya ng awa, habag mula sa Diyos. Amen? Matindi ang kahirapan nito, kapatid. Matindi ang kalagayan nito, kapatid. What described a man, a paralyzed for 38 years. Imagine, for 38 years na ang tao ay na-paralyze. Hindi ka makakain ng maayos, hindi ka makapagluto, hindi ka makapasyal-pasyal, wala. Lagi kang naiinggit, sila nandoon na sa malayong lugar. Ikaw nandyan pa rin sa higaan for 38 years. Kaya kailangan niya ng Bethesda, which is the church, the house of mercy, to take care for him. Amen. Makita natin, kapatid,
kailangan natin ng simbahan to take care our spiritual life. Amen. Look at this man. Ano ang kanyang kalagayan, kapatid? Sa una, kapatid, ano makita natin, kapatid? No? Ang lalaking ito, paralyzed for 38 years. Hindi siya makapagtrabaho. Wala siyang magagawa, kapatid. Kaya, kapatid, yan po, a church is a house of mercy. Every believer need house of mercy. Amen. We need a church like this. The house of mercy, like an hospital. We need healing spiritually, emotionally, physically, mentally. We need a church. Amen. Naging financially. Kaya kanina tinuro natin paano tayo magkaroon ng financial healing. Amen. Kaya kita natin, kapatid, 38 years. Ibig sabihin, 38 years na wala siya sa simbahan. Amen. Sa kanyang kalagayan. At kailangan niya ng simbahan, kaya nandoon siya sa Bethesda. It is the picture of the church, which is the house of mercy. Amen. Oo. Kailangan natin ng simbahan bilang mga mananampalataya. Amen. Look at this man for 38 years without a church. Amen. Wala siyang simbahan. Amen. So, una makita natin, this man is pitiable condition. Pitiable condition. Yan po. Pitiable. Sa Tagalog, kawawa na kalagayan ng lalaking ito. Amen? Kung imagine ninyo ang lalaking ito, kawawa ang kanyang kalagayan. Nasa miserable siyang kalagayan. Tayo nga, pag may sakit lang, ilang araw lang may sakit ka, naiinip ka na. Ito, 38 years, nasaigaan lang. Amen? Walang nagagawa. Hindi makabangon-bangon, kailangan niya ng tulong para makabangon. Hanggang nagkaroon siya ng bed sores, amen, nagkasugat-sugat ang kanyang mga likod. Siyempre, pag nagkasugat-sugat yan, ay maamoy yan. Yan po, nakapag-share na ko sa ganyan, na bed sore, amen. Iba, ang amoy, amen. Kaya, tanggap kami agad. Sabi ko, aminin mo na ikaw masalanan. Sumampalataya ka sa Panginoon at magsisi ka ng kasalanan. Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas, tayo manalangin na. Kasi hindi ko nakakayanin. Kailangan maligtas kasi naghingalaw na rin. Amen. Kaya makita natin, kapatid, hinahabol natin para maligtas. Amen. Mayroon kaming pinuntahan sa ospital doon sa Kanlubang. Amen. Ang ospital, laglag na yung bubong. Pagpunta namin doon, kasi mayroong nag-request ang isang kapatid. Kasama ko si Pastor Alan. Pastor Alan, puntahan niyo aking kaibigan. Ay dying na. Pagdating namin doon, kapatid, ay naghihingalaw na. Gumaganya na. Nag-aantay na lamang ng minuto. Ang sakit niya ay tuberculosis. Delikado pag mahawaan pa ang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nilagyan namin ng kartulina. Kartulina, medyo malayo, nilagay namin dun sa tenga niya. Tapos, kailangan tanggapin mo si Jesus. Gusto mo bang tanggapin si Jesus? Itango mo ang iyong ulo. Ganyan naman siya. Tayo'y manalangin, tanggapin mo si Jesus. Tanggap siya sa Panginoon. Umiiyak siya, kapatid. Ngayon, bumalik na kami mula Kanlubang, papuntang Maynila na kami. Hindi pa kami inabot ng Alabang, nag-message na, Pastor, namatay na ang iyong naisiran. Namatay na. Biro mo yan, buti nahabol namin, amen. Tumanggap siya sa Panginoon bago siya namatay. Amen, naghihingalaw na. Isalamat sa Diyos, amen. Sa aming mga kasama dyan na hindi paligtas, amen, huwag naman natin hintayin na naghihingalo ka na bago ka tatanggap sa Panginoon. Amen, baka hindi matapos yung panalangin at mahalagutan ka. Amen. Amen. Kaya makita natin, kapatid, Kaya kailangan ng simbahan.
Ang simbahan is the house of mercy. Oo. Kaya kahit anong oras, pag tinawagan tayo, hingi sila ng prayer, kailangan masiran natin ang gospel. Amen. Puntahan natin kahit anong oras para siya ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Dahil ang simbahan is the house of mercy. Amen. House of mercy. No, makita natin, kapatid, dito doon sa Bethesda, no, ay ang mga tao doon sa paligid, may iba't ibang sakit. No? May iba't ibang sakit. Amen. So makita natin, kapatid, no, pag wala ka sa simbahan, you are surrounded by sick people. You are surrounded by sinner. Amen. You are surrounded by afflicted people. Amen. Oh, a great ministry. Yung hospital ministry is a great ministry. Amen. Yung hospital ng Imos, nangailangan ng mga pastor. Napakarami ang ministry dyan, kapatid. Kailangan nila everyday may magpipray. May mga pastor dyan na nagpipray. Oo, sa mga may karamdaman. Amen. May pumupunta sa bawat kwarto, may pastor na nag-minister dyan, kapatid. No? It's a great ministry. Amen. Kaya makita natin, kapatid, no? Naalala ko, nagbisita kami sa isang ospital, no? May isang kapatiran doon, binisita namin, no? May katabi siya, hapon. May sakit. Oo. Walang nagbabantay sa kanya. Oo. Walang nagbabantay sa kanya. No? Walang tumutulong sa kanya. Oo. Yung underwear niya ay natatanggal na. Walang nagtataas. Amen. Oh, yung katabi niyang nagbabantay, babae rin, wala rin siyang pakialam. No? Kawawa. Oo. Kawawa. Sabi ko sa isang kapatid, may nagbabantay ba yan? Wala. Hapon yan eh. Walang kamag-anak dito yun. Biro mo yan, kapatid. Ganon ang kalagayan ng taong may sakit. Amen. Ito, ang lumpong ito, 38 years, walang tumutulong sa kanya. Oo. That is the picture of Christian na walang simbahan. It is a pitiable condition. Pitiable condition. Kawawa ang kanyang kalagayan. Amen. Kawawa ang kanyang kalagayan. Yan po ang pitiable condition. Nakakahinayang na kalagayan. Kahinayang, amen. Sayang ang mga panahon sa isang Kristiyano na wala sa Bethesda, wala sa simbahan. Amen. For 30 years na sa higaan, isipin mo, imagine mo kung isang Kristiyano, 38 years, wala ka sa simbahan, ano ang kalagayan natin? Kawawa kang Kristiyano. You are pitiable Christian. Pitiable condition na Kristiyano. Oo. Na, kumbaga ang pitiable, nakakahinayang ang Kristiyano na wala sa simbahan. Amen. Bakit? Hindi siya magamit ng Panginoon because the church is a channel of service. Dito ka gagamitin ng Panginoon sa simbahan. Hindi tayo makapaglingkod sa Diyos pag walang simbahan. Amen. Oo. Walang individual, walang personal service. Kailangan natin ng local church para tayo makapaglingkod sa Diyos. Amen? Oo. Kaya saan man kayo pupunta, maghanap kayo ng simbahan. Kung doon na kayo titira, ay maghanap na kayo ng simbahan para kayo magamit ng Panginoon. Amen? Kasi makita natin ang isang lalaking ito na paralyzed, 38 years, walang magagawa. Amen. Nakahinayang ang kanyang mga panahon na wala sa simbahan, kapatid. No? Wala. Hindi siya nagagamit ng Panginoon. Wala siyang pakinabang sa Panginoon. Supposed to be, sana ay siya ay choir na, siya ay sa ministry na, siya ay usher na, siya ay Sunday school teacher na, siya ay driver na, siya ay nagsusundo na ng mga bisita dapat, siya ay nagdi-disciple na, siya na dapat ang nagba-Bible study. Pero wala, for 38 years, walang pakinabang ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Ito ang kalagayan. Kaya kawawa, katulad ng lumpo, kung ang Kristiyano ay wala sa Bethesda, wala sa house of mercy, wala sa house of God, pitiable, kawawa ang Kristiyano
na walang pakinabang sa Diyos. Amen? Sayang ang kanyang panahon, sayang ang kanyang kaligtasan, sayang ang pagligtas ng Diyos na hindi siya mapakinabangan ng Diyos sa gawain. Amen? Oh, tayo iniligtas ng Diyos para tayo makapaglingkod sa Kanya, para tayo magamit ng Panginoon sa Kanyang gawain, para tayo mapakinabangan ng Diyos, kapatid. Yan ang dahilan kung bakit tayo pinagaling ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. Amen. Kaya makita natin sa 38 years habang panahon. Mahaba yan ang panahon na 38 years. Isang taon ka lang nga wala sa simbahan eh. Amen. Pero ito 38 years wala ka sa Bautista. Kawawa. Kahina-hinayang ang kalagayan ng taong ito, ng lalaking ito, kapatid. Ay kung ikaw ay manampalataya, kapatid, no? Na wala ka sa simbahan, ay miserable ka na Kristiyano. Pitiable, kawawa ka na Kristiyano. Amen? Miserable, kalunos-lunos ng kalagayan ng isang Kristiyano na wala sa simbahan. Bakit? Hindi siya magagamit ng Panginoon. Amen? Makita natin, kapatid, no? Sayang ang buhay niya. Amen? Sinayang niya. Ay ang buhay natin, maiksi lang. Amen? Anong sabi ni James 4:14? Life is like a vapor. Appeareth a little time and vanisheth away. Aba, dapat bago tayo mag-vanish away, ay dapat magamit tayo ng Panginoon sa Kanyang gawain. Maging pakinabang tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Yan ang nais ng Panginoon. Yan ang plano ng Diyos sa atin, kapatid. Yan ang purpose ng Diyos sa atin. No? Kaya tayo niligtas, nilagay sa simbahan, sa local Bible Believing Baptist Church para tayo kagamit-gamit sa Panginoon. We are vessel unto honor to God. Ayan ang purpose ng Diyos sa atin. Tayo magamit ng Panginoon. Oo. Sa iba't ibang ministry na kung saan ka nilagay at tinawag ng Panginoon. Amen? Kaya kapatid, this kind of paralyzed person, no, hindi siya napakinabangan for 38 years. Amen. Kaya dapat samantalahin natin ang mga panahon. Amen. Redeeming the time because the days are evil. Amen. Paina ng paina ang ating katawan. No? Padagdag ng padagdag ang mga sakit. Amen. Kaya kailangan mayroon kang iniinom para magkaroon ka ng revival. Oo. Yan po, makita natin, kapatid, at kailangan natin ng simbahan. Amen. Para tayo magamit ng Panginoon. Amen. Kasi ang Kristiyano na hindi nagagamit, we are pitiable. We are in pitiable condition. Kawawa tayong Kristiyano na hindi tayo nagagamit ng Panginoon. Amen. So, number 2, makita natin, in verse 6, when Jesus saw him and knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, will thou be made whole? Amen? Makita natin ang lalaking ito, mayroon siyang mabigat na problema. Amen? May bibigat siyang problema. 38 years, walang solusyon ang kanyang problema. Oo. Kaya kailangan niya doon sa Bautista para magkaroon ng solusyon ang kanyang problema. Yan po ang number 2. The problem need to counsel. Kailangan niya ng counsel. Kailangan niya ng salita ng Diyos. Kailangan niya ng simbahan. Kailangan niya ng Panginoon para siya mapagaling, para siya magkaroon ng revival sa kanyang buhay. May problema. At kailangan niya ng counsel. Amen. Salamat doon sa pool ng Bautista, which is the house of mercy, at natagpuan niya ang Panginoon. Amen. Nakita siya ng Panginoon. Oo. At alam ng Panginoon ang kanyang kalagayan. Sa verse 6, amen. And Jesus saw him lie. Amen? Kita ng Diyos ang kanyang problema.
Alam ng Diyos, sabi rito, and knew that he had been a long time in that case. Alam ng Diyos na ang kanyang karamdaman, ang kanyang problema, matagal niya ng problema. 38 years niya nang pinoproblema yung kanyang karamdaman. Imagine, kapatid, 38 years, may problema ka sa ganyang kalagayan. Amen? Kaya salamat, may simbahan na House of Mercy na kung saan may problema ka, mayroon kang mahingahan, may Panginoon ka na pwedeng lapitan, may simbahan. Amen? We have problem and you need a counsel from the Word of God. No? Yan po, makita natin, kapatid. Nakita ng Panginoon ang kanyang problema, nakita ng Panginoon ang kanyang karamdaman, nakita ng Panginoon ang kanyang kalagayan. Mahirap ang kanyang kalagayan. Kawawa ang kanyang kalagayan. At tinanong siya ng Panginoon. Amen? Ano ang problema? Sabi ng Panginoon. Sabi niya, hindi ako makalakad. Matagal itong problema ko, 38 years. Wala pang solusyon. Wala pa akong kagalingan. Hindi pa ako gumagaling. Wala na akong pag-asa. Tuwing punta ko dyan sa pool, nauunahan ako ng iba. Oo. Inapakan pa ako ng iba. Amen. Kasi siyempre, nagunahan sila, maapakan sa doon. Oo. Nasasaktan pa siya. Oo. Sabi niya, wala na. Wala silang pakialam sa akin. Amen. Salamat. Nandoon sa Bethesda, mayroong Panginoon na nakialam sa kanyang problema. At nagtanong sa kanya, ano ang problema mo? Salamat. May simbahan, amen, na nagtatanong sa atin kung ano ang ating problema. Amen. At kung ano ang maitulong natin sa Kanya. Amen? Sabi ng Panginoon, ano maitulong mo? Ano maitulong ko? Amen? Anong gagawin ko sa iyo? Amen? Ang sabi niya, will thou be made whole? Gusto mo bang gumaling? Amen? Nagpakita natin, no? Ang sabi diyan, gusto kong gumaling kaso wala ang nagdadala sa akin eh. Sa pool na yan eh. Lagi akong nahuhuli. Pero gusto kong gumaling. No? Ibig sabihin, kapatid, tinugon ng Diyos ang kanyang problema. Amen. Praise God. Amen. Oo. Walang tumulong sa kanya para magkaroon siya ng kagalingan maliban sa ating Panginoon, kapatid. Kaya, kapatid, kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng simbahan, kailangan natin ng salita ng Diyos para magkaroon tayo ng kagalingan. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa oras na yon, sa verse 18 niyo, and Jesus said unto him, rise, take up thy bed, and walk. Amen? Sipin mo yan, kapatid, no? 38 years, hindi gumaling. Segundo lang gumaling na. Dahil, anong sabi ng Panginoon? Rise and walk. And take up thy bed. Amen. Itapon mo na ang higaan mo na yan na nagpahirap sa iyo. Amen. Yan. And walk. Amen. Anong sabi ng Panginoon? Rise up and walk. Amen. Kaya salamat ang salita ng Diyos. Amen. Sinabi niya, rise up and walk. Amen. Kaya salamat, may simbahan na kung saan pag may problema, mayroon kang mahingahan. Amen. Mayroon kang mahingian ng tulong, ng mercy sa panahon ng emergency. Amen. Mayroong tao, mayroong mga kapatiran na nanalangin sa atin. Kahit mag-prayer request kayo,
Kahit anong oras, salamat. Madali na ngayon mag-prayer request kasi mayroong mga group chat, may mga messages. Amen. Makapag-pray agad tayo. Amen. No, mapag-pray natin kaagad. Mapanalangin natin sa Diyos. Amen. Salamat, kapatid. May simbahan na kung saan pag tayo may problema, mayroon tayong malapitan. Walang iba kundi Panginoon. Amen. Nandyan ang Panginoon nag-aantay sa atin. Amen. Nag-aantay sa atin. Amen. Tayo ang iniintay ng Diyos. Minsan, huli na ang Diyos sa panahon ng emergency kung wala na tayong mapuntahan at saka tayo tumawag sa Diyos. Dapat unahin natin tawagan ang Diyos. Call unto me. Amen. I will answer thee. I will show thee the great mighty things that thou knowest not. Amen. Sa Panginoon tayo una lalapit. Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Amen. Kaya salamat, nandoon siya sa Paul na Bautista, the house of mercy, na siya nagkaroon ng katugunan sa kanyang problema for 38 years na kanyang dinadala, mabigat na problema, kapatid. Pero salamat, ang Panginoon ang nagbigay ng solusyon sa kanyang problema. Amen? Ang Diyos lang pala ang may solusyon. Amen? Sa kanyang dinadala, alam ng Diyos, sabi niya, verse 6, when Jesus saw him lie, kita ng Panginoon na siya nakaiga, and knew that he was been a long time, alam ng Panginoon na matagal na nakaramdaman. Amen. Matagal na, long time in that case. No? Matagal na ang kanyang kaso, ang kanyang problema. Oo. At sabi ng Panginoon, will thou made me whole? Amen. Will thou be made whole? Amen. Gusto mo pagalingin kita? Amen. Salamat. Ang kagalingan ng Panginoon, kompleto, whole. Pinagaling siya spiritually, siya naligtas. Siya pinagaling physically, siya pinagaling emotionally. Aba, emotionally yan, depressed siya. Matagal eh. Mentally. Oo. Financially. Lahat na ng problema sa kanya. Lahat yan, package pinagaling ng Panginoon. Made me whole. Pag sinabing whole, kompleto. Amen. Yung doktor, physical lang ang pagalingin niya. No. Pero ang Diyos, kompleto. Amen. Kompleto. Kasi ang physical na karamdaman, nanggaling din yan sa spiritual. Amen. Kaya makita natin, kapatid, and knew that he had been new. Alam niya, past tense knew. Alam niya ang kanyang problema na dinadala. Ano ang ibig sabihin, kapatid? Salamat, may simbahan. No? Na kung saan pwede nating ipaalam ang ating mga problema. Philippians 4:6, be careful for nothing but in everything by prayer, let your request be made known unto God. Amen? No? Let your request be made known unto God. Ipaalam mo sa Diyos. Amen? In fact, alam na ng Diyos ang ating problema bago pa natin sasabihin, kapatid. No? He knows what you need before you ask. Matthew 6:32. Alam na ng Diyos. Sabi niya, Matthew 10:30, even the very hairs of your head are numbered by God. Alam ng Diyos. Yung buhok mo nga, bilang ng Diyos. Problema mo ba kaya? Amen? Alam ng Diyos ang bawat problema ng bawat isa. Amen. Baka nandito ka, nakangiti ka, pero sa loob may problema ka. God knows your problem. God knows your situation. Every situation you have today, God knows. Alam ng Panginoon yan, kapatid. No.
na mayroon kang matinding problema, mayroon kang matinding nakaramdaman, kapatid, na sa tingin natin, wala nang solusyon, wala nang kagalingan, pero walang imposible sa Diyos. Amen. Yung doktor nga, naniwala sa miracle. Amen. Hintayin na lang natin yung milagro ng Diyos. Pag sinabi ng doktor, wala na siyang magagawa, kundi Diyos na lang ang kayang gagawa. Amen. Kaya, ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating problema, ilapit mo lang yan sa Diyos. Alam niya ng Diyos. God knows every situation. Amen. Ano man ang problema natin ngayon, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa pinansyal, ilapit mo lang yan sa Diyos. Amen. Ilapit mo lang yan sa Diyos. No? Wala ka nang malapitan, kundi Diyos. Unahin natin ang Diyos. Amen. No? Minsan ganun. Wala na tayong mautangan, wala na tayong mahiraman, wala na tayong malapitan, maliban na lamang sa Diyos. Amen. Kaya salamat sa Diyos, makita mo ang himala ng Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, no? Ano man ating pagsubok, sabihin natin sa Panginoon. Alam niya yan. Ano sabi ng awitin? Tell it to Jesus. Amen. Yung awitin natin, tell it to Jesus, tell it to Jesus. Amen. Wala akong kopya eh. Amen. Pero basta yan, sabihin mo lang sa Panginoon, whatever your concern in your life today, baka bukas wala kang pamasahe papuntang school, ilapit mo sa Diyos. Amen. Oo. Huwag mong ilapit muna sa katabi mo. Baka naghahanap din siya ng mahiraman. Oo. Ilapit mo muna sa Diyos. Baka yung katabi mo, gamitin ng Panginoon. Sis, ito pala bukas, pamasahe mo. Amen. Gagamitin siya ng Diyos. Amen. Gumagamit siya ng instrumento. Amen. Yan po. Kaya makita natin, ano man, mayroon tayong complaint, mayroon tayong concern, ilapit natin sa Panginoon. Amen. Anong complaint ng lalaking ito? 38 years, na may sakit. Panginoon, nagreklamo siya, walang nagdadala sa akin. Walang tumutulong sa akin, kaya hindi ako gagaling. Amen? Oo. Wala silang magagawa, pero ang Diyos may magagawa. Sabi niya, anong problema mo? May sakit, 38 years na, alam ko na yan. Gusto mong gumaling? Lumakad ka. Tayo ka at lumakad. Itapon mo na ang iyong higaan na nagpahirap sa iyo. Amen. Kaya kita natin kapatid, anumang problema, anumang plano natin sa buhay, ilapit natin sa Diyos yan. Pagtiwala natin sa Diyos yan, kapatid. Anuman nating kailangan, ipagtiwala natin sa Diyos yan. Sabi ng Psalm 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, I shall give thee the desire of thine heart. Delight thyself, amen, unto the Lord. Pagkatiwala mo lang sa Diyos, and He shall give thee the desire of thine heart. Ibigay ng Diyos ayon sa kanyang panahon ang ating mga kailangan. Amen? Kaya kapatid, idulog mo lang sa Panginoon. Sabi ng, di ba sabi ng awitin, bow the knees. Iluhod mo lang sa Panginoon. Amen? Salamat, may simbahan, may mga kapatiran, mayroon kang pastor na mahingian ng payo. Amen? Hingian ng panalangin. Amen? Mingi ng counsel. Aba, maganda. Amen? May mahingaan ka. Amen? Sabi ng Proverbs 11:14. Proverbs 11:14. Kaya salamat. In every problem, you need counsel in verse 14. Where no counsel is the people full. Amen? Ay pag walang nagpapayo sa atin, madali tayong bumagsak, madali tayong ma-discourage. Amen? Kung wala kang taong malapitan, amen, madali kang ma-depress, emotional problem, mental problem, amen. Kaya kapatid, salamat may mahingian ka. May makausap ka na may tao na nakaunawa sa iyo at makinig sa iyo. Amen? Oo. Sabihin mo, amen, salamat sa Panginoon. Amen? May mabigat kang problema, mahirap kapatid. Oo. Merong isang
kasama namin dyan sa pulis, amen? Sa pulis, may kasama. Tahimik yung pulis na yan. Pag nakaupo, dyan lang siya. Ba, isang araw, kapatid, nagbaril sa ulo, patay, nag-suicide. Tahimik yung pulis. Hindi nagsasalita. Akala namin mabait lang tao yan. Mabait. Yung pala, kailangan niya ng kausap. May mabigat pala siyang problema na wala siyang masabihan. Ayun, anong ginawa niya? Nag-suicide. Amen? Mahirap, kapatid, na wala kang mahingian ng payo. Wala ka bang makwentuhan? Kaya sabi niya sa verse 14, sabi na 11:14, where no counsel is people fall, but the multitude of counselor, there is safety. May safety. Nung makahingi ka, amen? Meron akong Bible study dyan sa cybercrime. Meron siyang mabigat na problema sa isang babae. Napagandang babae. Pumunta sa cybercrime, ang bigat ng problema. No? Mingi siya ng counsel sa cybercrime, ay nagpipila siya. Sabi ko kay sir, siran ko nga muna ito, umiiyak eh. Siran ko muna ito. May mabigat na problema. Amen. Ba, nasiran ko. Kapatid, tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Taga-tansa po siya. Hindi ko na nakuha yung pangalan, kapatid. No, binigay ko lang simbahan sa church sa tansa. Sabi ko, doon ko na lang mag-church, tumanggap ka na sa Panginoon. Oo. Ang sabi niya sa akin, salamat pastor, nag-share ka. Amen. Oo. Kasi sabi niya, ngayong araw, magsisuicide ako. Tumanggap sa Panginoon. Salamat, nakatagpo ka ng Panginoon. Amen. Sabi ko, huwag mong gawin yan. Yung problema mo, may solusyon na. Hindi ka pa nakalapit kay sir, tapos na ang problema mo. Amen. Huwag mo nang problemahin ang problema mo. Hayaan mo ang problema na siya problema. Amen. At uwi ka sa pamilya mo. No? Doon. Magpatuloy ka sa iyong buhay. Amen. Sobrang depressed, kapatid. Hindi mo kalain na yung babaeng yan magpakamatay na. Mag-suicide na. Ay salamat, nakarinig siya ng payo mula sa Diyos. At siya'y pinagaling ng Panginoon espiritual. Siya ay naligtas, kapatid. Oo. Kaya maraming mga payo dyan na kailangan. Oo, mayroon din isang taga-naik. Isang parent, kapatid. Nag-snatch ng relo ang kanyang anak. Oo. Tapos, yung may-ari ng relo, binalik naman. Oo. Kaso lang, yung tatay, sinisi niya ng sinisi ang kanyang anak. Dapat, anak, bakit pinahiya mo kami, pinaano mo kami? Oo. Oo. Imbis na tulungan, talagang sinisi ang kanyang anak na high school, 4th year, graduating. No? Diyan sa, sa PNP sila lumapit. No? Sabi ng hippie sa akin, siran mo yan, pastor, may mabigat na problema. Yan pala mabigat na problema. Kasi yung bata na high school, kapatid, habang pagkatapos ng kanilang usap ng kanyang magulang, yung tatay niya, sinisi siya ng magulang niya, nanay niya, ganon. Kapatid, mamaya, umalis, pupunta ng kubo. Oo. Pagkatapos, kapatid, nagbigti. Oo. Nagbigti. Mamaya ilang oras, nakita nila, nakabitin na. Oo. Bakit? Kasi hindi siya nakahingi ng payo. Amen. Iba ang payo na kanyang narinig. Nasaktan siya sa payo na kanyang narinig. Pagkatapos, kapatid, ang kanyang anak nakaburol. Yung tatay naman ang na-depress. Sinisi niya naman ang kanyang sarili. Oo. Baka ito na naman susunod. Kaya siniran ko naman yung tatay. Sabi ko, tayo, ipasa Diyos mo na lang. Kailangan mo na ang Panginoon. Oo. Kailangan mo ng Panginoon kayo. Tanggap kayo sa Panginoon. Sumampalataya lang kayo sa Panginoon.
So, i-comfort nyo lang sa Panginoon ang comfort. Amen. Uwi sila kapatid, comfort. Amen. Sinisisi niya kanyang sarili. Sabi niya, gusto ko nang patayin yung aking sarili. Sising-sisi ako sa sinabi ko. Amen. Kaya mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin, kapatid. Oo. Baka isa yan sa dahilan na hindi naman pala counsel, yan pala ay sisira ng kanyang buhay. Amen. Kaya dapat ang ating mga salita ay biyaya, grace. No? Ang ating mga salita ay biyaya. Oo. Kaya makita natin, maganda na mayroon kang simbahan na kung saan mahingian ng payo. May pastor ka, mahingian ng payo ng iyong problema, may meron kang masabihan, kapatid, may mga kapatid ka na masabihan at mingi ng payo. Huwag kang humingi isang payo sa mga backslider. Amen. Wala silang may payo. Oo. Imamaritis ka pa niyan. Doon ka maghanap sa may faithful. Oo. Na mga kapatiran, doon mo yan sasabihin at ipag-pray ka niyan at tulungan ka niya, kapatid, para ikaw muli makaahon. Amen? Kaya makita natin, kapatid, now this man have problem and he want solution, na nagkaroon ng solusyon ng kanyang problema, kapatid. Mayroon siyang Bethesda, the house of mercy, na kung saan nandoon ang Panginoon. Amen. Nandoon ang Panginoon. Nandito ang presensya ng Diyos sa simbahan. No? Na magbibigay sa atin ng comfort sa buhay pag may sa panahon na tayo may pagsubok, problema, bagyo sa buhay, mayroon kang simbahan na pwedeng malapitan, hingian ng prayer request at sagutin ng Diyos ang ating panalangin. Katulad ng lalaking ito, sinagot ng Diyos for 38 years, God answer his prayer. Amen. Kaya salamat. No? Kaya mayroon tayong prayer meeting. Kaya wag nating kaligtaan ang prayer meeting. Napakalaga ang prayer meeting. Amen. Malaking tulong sa mga kapatiran sa bawat isa na mayroong problema, may karamdaman, ay ang Diyos nagsasagot ng ating mga panalangin. Amen. Kaya makita natin, kapatid, no? Mayroon tayong Bethesda, the house of mercy, the house of prayer, na matugunan ang ating mga problema, kapatid. No? The problem need solution, need counsel from the Word of God, from brethren, from the pastor, from the Word of God. Amen? The best counsel is the Word of God. Amen? Every time you come to this church and you hear preaching, that is the counsel of God. Amen? Maybe wala ka pang problema tomorrow, next month, next week, may problema ka, ang narinig mo ngayong mensahe, yan ay para na, solusyon na sa iyong problema. Amen? Kaya kapatid, the whole counsel is the Word of God. Amen. So, ano makita natin, kapatid? No? The pitiable condition. The problem need to counsel. Mayroong simbahan na mahingan ka ng payo at makatulong sa iyo. Nandyan ang Panginoon. Amen. And lastly, in verse 8, balik tayo sa last line na. Mabilis lang to. Diyan pa ba kayo? Amen. John chapter 5. Balik tayo doon. Verse 8 na. And Jesus said unto him, Rise up, take up thy bed, and walk. And immediately this man was made whole, and took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath. Amen? Sipin mo yan, kapatid, no? Sa panahon ng Sabbath, dapat pahinga ang Diyos eh. Pero ang Diyos hindi nagpapahinga. Amen? Kaya salamat. Pagkita, number 3, kapatid, ang Panginoon, ano man ating problema, no? Ano man ating karamdaman, no? Makita natin, ang Diyos, the power to heal, the power to change. Amen? Salamat, ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat. He has power to change lives. Amen? For 38 years, siya ay alipin ng kanyang karamdaman. Alipin siya ng kasalanan. Praise God! Our God is a powerful God. He can change lives. Nagbago ang kanyang buhay.
na walang silbi ngayon nakapaglakad na, nagagamit na ng Panginoon, may pakinabang na sa gawain ng Panginoon, may pakinabang na sa iba, because God has power to change. Amen? Power to change. No? Salamat sa Panginoon. Yan ang simbahan. Is a place of revival. It is a place of restoration. Kung tayo lumayo, nagkamali, nagkasala, balik ka lang sa simbahan, because this church is the house of mercy. God can restore your life. Amen. Like this paralyzed, nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Nagbago ang kanyang buhay na siya ay pinagaling na ng Panginoon. Made whole. Binago lahat ng Diyos ang kanyang buhay. What a changed life. Amen. Kaya salamat, may simbahan na kung saan, kapatid, unti-unti tayo binabago ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon, may simbahan, kapatid. Makita natin ang mga Kristiyano lumalago, binabago ng Diyos, kapatid, because our God has power to change lives. Amen. Kang simbahan natin, we are sinner, but the church is a full of people have changed life. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Pwede tayo baguhin ng Panginoon. Ano man ang ating kalagayan, ano man ating kasalanan, no? Lumayo man ka man sa Panginoon, God can restore us, God can revive us again, kapatid. God can change our lives. Therefore, if any man be in Christ, he is new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Biro mo yan, lahat new. Amen. Babaguhin nga ang lahat. Amen. Kita mo yan, hindi lang paa ang binago ng Diyos sa lalaking ito. Amen. Binago niya pati katawan niya. Binago niya ang kanyang damit. Binago niya ang lahat, kapatid. Amen. Na dati hindi siya makasuot ng sapatos. Ngayon nagsasapatos na. Papunta na sa simbahan. Lumalakad na papunta sa simbahan. What a blessing, kapatid. What a changed life. Amen. Na dati hindi naman tayo nagsisimba. Hindi naman tayo mahilig magsimba. Pero salamat, nandito ka na sa simbahan because you have changed life. God changed our lives. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Isipin mo kung wala tayong simbahan. Saan tayo ngayon? Amen. Baka iba sa atin ay wala na. Natukhang na. Yung iba sa atin ay sa kulungan na. Praise God. He changed our lives. He changed our family. Na dito kayo sa simbahan. Sama-sama, masaya, naglilingkod sa Diyos, masaya, nananambahan. What a changed life. Amen. Katulad ng sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of God. Because the house of God, amen, is the house of mercy. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Mahirap na wala ka sa simbahan. Kawawa ang ating kalagayan, kapatid, na wala ka sa simbahan. Amen. You are in pitiable condition. Amen. Salamat, may simbahan. Every problem we have, no, we need counsel from the Word of God, from the brethren, at makakamit ka ng solusyon sa ating problema, maging magaan, magkaroon ka ng kapayapaan, kapatid, magkaroon ka ng kasiglahan. At salamat, ang Diyos makapangyarihan to change life, to heal the sick, to restore the brethren na lumayo sa Panginoon, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Ang simbahan ito is the house of mercy, the house of restoration, kapatid. Oo. We are not here to judge but to restore, to revive ang bawat isa sa atin para tayo magamit ulit ng Panginoon. Amen. Kaya salamat, mayroong simbahan. Amen. Yan po ang word na Bethesda, the house of mercy. Because we are in pitiable condition. If we have problem, we need counsel in the church. And praise God, God has power to change life. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you God for the great message tonight, revival message, O God. Salamat po na napakalaga ng simbahan, O Diyos.
Kawawa po ang isang Kristiyano na walang simbahan. Pitiable condition. Magsalamat ka, mayroon kang simbahan, makahinga ka, mahingahan ka, may masabihan ka, mamingi ka ng tulong, mayroon simbahan, kapatid, na naging blessing sa atin at sa ating pamilya. Habang tinutugtog at panyaya, sige po, God is inviting you to come, all you heavy laden, and I will give you rest. Sige po. Ano man, may pagsubok ka, may problema ka, I don't know your burden tonight, I don't know your issue in your life, but please come, God knows it. Whatever issue in your life, whatever concern in your life, whatever your complain it to God, talk to Him, ask counsel, ask blessing, ask help. Sige po. This has come boldly to the throne of grace, that you find help in time of trouble. Whatever troubles you have tonight, sige, just come to the Lord. God has power to change, God has power to heal, God has power to revive, God has power to restore the broken-hearted. The broken lives, God can restore. The broken family, God can restore. Oh, there's nothing impossible with God. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Just kneel down. I don't know what is happening in your life today. I don't know what kind of burden you have tonight. Just come to God. He knows it. Sa tingin mo walang solusyon, but God has solution for your problem. Our God in heaven, there's nothing impossible with God. Sige po. Sa tingin mo wala nang solusyon. Sa tingin mo hindi na may balik. Sa tingin mo hindi na ma-repair, hindi na ma-restore. Pero ang Diyos, wala siyang mga bagay na hindi niya kaya. Ilapit lang natin yan sa Diyos, kapatid. Sige po, just come to God, the altar, where you can find the presence of God, and He is interested to listen to you, whatever your problem, and you need solution, you need counsel, ikausapin mo ang Panginoon. Sige po. Kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God.